Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa akin palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Yung sinasabi ng ating Pangulo, na pinatutungkulan ng ating Pangulo, na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge na ito sa Isabela. Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Malamang nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi po, Representatives. tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Kayo po nanggaling sa House of Representatives, malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong contractor doon. Ito na mga kababayan, nag-umpisa na no, si Senator Rodante Marcoleta at itong si Senator Jingoy Estrada na napaamin po no, dito sa kanyang ginawang privilege speech kaninang hapon doon sa Senado patungkol dito mga kababayan sa Kabagan Santa Maria Bridge no, dito po sa lalawigan ng Isabela na kung saan ito po bagong-bago pa mga kababayan na tulay no. Few weeks after the opening lang mga kababayan ay nag-collapse nga itong tulay na ito dahil doon sa dumaan na isang truck daw na sinasabi nilang overweight no, parang sumubra doon sa kapasidad ng tulay kaya biniblame nila yung truck mga kababayan or yung driver ng truck. Pero itong Senado natin ay nagsagawa na po noon pala ng hearing no, patungkol dito sa pagbagsak ng tulay na ito sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero yun pala mga kababayan ay hindi talaga totally na full blast na hearing no, or investigation. Kumbaga sinabi ni Senator Jingoy Estrada, ano lang po yun, fact-finding fact-finding lang yung ginawa nila. Pero ngayon mga kababayan, no, sa pangunguna ni Senator Marcoleta sa kanyang committee na Blue Ribbon Committee, ay magsasagawa ulit sila ng hearing no, patungkol doon sa bumagsak na tulay mga kababayan. At ito nga pong mga taong sangkot mga kababayan, no, mga tauhan ng DPWH na binanggit mga kababayan, pinangalanan na po ni Senator Jingoy Estrada na itong mga taong ito ay nandun simula pa doon sa pagplano pala no ng proyektong ito hanggang ngayon ay nasa DPWH pa sila mga kababayan at ang masaklap pa ay na-promote pa daw mga kababayan ang mga ito no, itong mga opisyalis ng DPWH sinabi ni Senator Jingoy Estrada. At hindi lang po patungkol dito mga kababayan sa bumagsak na tulay no ang investigation ng Blue Ribbon Committee sapagkat pati na rin yung sa flood control at iba pang mga korupsyon mga kababayan ang imbestigahan ni Senator Marcoleta dito sa kanyang committee. At yun nga po yung speech ni Pangulong Marcos no nung sunan niya patungkol dito sa mga kawatan at kurakot mga kababayan na binulsa yung budget para sana sa mga proyekto no ng gobyerno. At yun nga sinabi ni Congressman Marcoleta marami siyang kakilalang mga kontraktor doon mga kababayan no sa Kongreso. At kanina nga po ay sinabi ni Senator Ping Lacson na noong 2022 meron daw at least 67 na mga congressman at kontraktor pa mga kababayan no sa kanilang mga sariling proyekto mga kababayan. So yun po yung imbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Actually kanina sa House of Representatives naman ay nagsagawa na po sila, nagumpisa na sila sa kanilang hearing patungkol dito sa flood control naman mga kababayan no. Itong sinabi ni Pangulong Marcos na mga guni-guni at iba pa mga kinurakot yung budget ng para sa flood control kaya palpak ang mga yon mga kababayan. So panoorin pa natin mga kababayan itong buong sagutan ngayon nila Senator Marcoleta at Senator Jingoy Estrada na kung saan napaamin po itong si Senator Jingoy Estrada na pangalanan nitong mga opisyalis ng DPWH dito na sangkot umano dito sa katiwalian no, dito sa pagbagsak ng tulay dito po sa may Isabela mga kababayan. Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na
may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsableng tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong fact-finding- mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po'y tatanungin ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na 2 assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nga nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung 3 pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening,
The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, 3 undersecretaries. Ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Ang karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Malamang nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po Ginoong kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo sapagkat makakasagot? hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA? Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project
ang pondo manggagaling sa DPWH. So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba kako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba kako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo kakong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Ay grabe mga kababayan, no, itong nangyari doon sa tulay sa Kabagan Santa Maria Bridge, no, sa Isabela, na nagkakahalaga pala ito ng 1.19 billion pesos mga kababayan. At hindi pa nga ginamit, hindi pa naumpisahan o hindi pa nag-open, no, itong tulay na ito, hindi pa dinaanan ng mga sasakyan, ay pinag-retrofit na mga kababayan dahil nakitaan daw ito ng diferensya, no, parang may mali daw yata ang nakita dito at niretrofit ulit
mga kababayan na nagkakalaga daw ng 390 million pesos ang halaga ng retrofitting dito mga kababayan. At yun nga, after lang dito ay bumagsak na itong tulay na ito, no, dahil sa isang truck na dumaan na sinasabi nilang overload or overloaded talaga. Sobra doon sa ilang tons lang na required, no, na dumaan sana itong mga sasakyan. Pero bumagsak na nga po siya mga kababayan. At ito ngayon yung sentro ng gagawing investigasyon din na pinupush ni Senator Jingoy Estrada na maimbestigahan dito sa Blue Ribbon Committee, no, ni Senator Marcoleta mga kababayan. Kasabay na rin po dito itong mga katiwalian din sa mga flood control project mga kababayan na binanggit ng Pangulo doon sa kanyang zona, no. Bali itong Kabagan na Santa Maria Bridge pala ay dating na hearing na dito sa Senado pero hindi ganun ka-comprehensive, no, yung nangyaring hearing sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. So this time mga kababayan ay pinupush ni Senator Jingoy Estrada na magkaroon ng comprehensive, pati na rin po si Senator Joel Villanueva at si Senator Amy Marcos mga kababayan na nanawagan na magkaroon ng comprehensive hearing investigation, no, dito po sa Kabagan na Santa Maria Bridge na bumagsak mga kababayan. At syempre luging-lugi ang taong bayan dito dahil 1.19 billion mga kababayan, no, ang proyektong ito at yun lang tiway lang, no, kasi hindi daw sinagot ng kontraktor dito mga kababayan, no, at sinabi ni Senator Jingoy na itong kontraktor pala mga kababayan ay wala pang experience, no, pagdating dito sa paggawa ng mga tulay, pero sila yung nabigyan ng award doon sa bidding. Kaya sinabi ni Senator Jingoy ay dapat sagot pa ng kontraktor ito mga kababayan, no, ang pagpapaayos dito sa tulay na bumagsak. At pati na rin itong mga opisyalis ng DPWH mga kababayan, no, ang dapat managot dito, no, sa bumagsak na tulay. At nung panahon ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang ginawang hearing patungkol dito ay may mga pangalan mga kababayan or walang pangalan na lumilitaw na pwedeng managot, no, dito mga kababayan dito sa bumagsak na tulay na ito kasi parang mga retired na daw mga kababayan, no, yung mga pangalan na lumutang nung time na nagsagawa sila ng hearing. Pero ngayon mga kababayan ay may pinangalanan itong si Senator Jingoy Estrada na mga opisyalis ng DPWH, mga undersecretaries, no, at assistant secretaries yata din na-promote pa mga kababayan, nabigyan pa daw ng karagdagang obligasyon. Ayan, according dito sa nakalap na mga informasyon, no, sa opisina ng Senator Jingoy Estrada. At pinapanagot po silang mga kababayan, no, hindi pwede daw na walang managot dito sa problemang ito, no, sa nangyaring pagbagsak ng tulay. At matatandaan natin na mayroon pong statement din ng Pangulo or ang Malacanang dito mga kababayan, no, na i-audit nga po itong mga tulay din na mga naggawa na, no, itong mga proyekto na nagawa ng mga tulay kasi para matingnan kung talagang hindi po delikado, safety itong mga tulay na ito na daanan ng mga tao mga kababayan. Siyempre napakadelikado po, no, yung tulay kasi buhay po yung nakasalalay. Pag dumaan ka dyan ay delikado, baka maya bumagsak yung tulay dahil dito sa mga problema na ito, no. Yung iba biniblame nila yung design daw, tapos ito yung weight, yung capacity, at syempre yung isa pang dahilan mga kabayan, yung kinurakot yung budget, no. Imbis na maganda yung materialis na gagamitin, nagiging substandard dahil yung budget dito ay kinurakot na yung mga materialis na ginamit, mga substandard, kaya madaling masira yung mga proyekto gaya nung sa flood control na sinabi ng Pangulo na palpak dahil nandoon na yung budget sa kickback, no, binulsa na ng mga politiko mga kababayan. Kaya yung nangyari, konting ulan lang nasira agad yung flood control, no. So kaabang-abang po ito mga kababayan, no, itong gagawing Senate hearing dito po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. At sana ipatawag niya itong mga opisyalis ng DPWH mga kababayan, no, yung mga retired at yung mga present, kasi may mga nandyan pa daw mga kababayan ngayon yun, na opisyal ng DPWH na nandun pa, no, from the beginning, from the planning stage pa lang nandun na sila. At sana ipatawag itong mga kababayan dito sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta at magkaalaman na mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan dito. Kasi nung unang statement ng Malacanang mga kababayan, parang biniblame din nila yata, no, yung previous administration ni PRRD, no, ni President Duterte, at yung secretary naman nun mga kababayan
kababayan, ay kasama nila ngayon dyan sa Senado si Senator Mark Villar. Siya yung DPWH Secretary. At nag-umpisa naman itong proyektong ito mga kababayan since 2014 pa pala ito, no? At para po sa ating opinion mga kababayan dito sa usaping ito, no? Itong investigasyon ngayon na gagawin sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay sana po malaman din ng taong bayan mga kababayan, ipatawag ni Senator Marcoleta itong mga kontraktor na mga congressman din, no? Itong sinasabi ni Senator Ping Lacson na 67 na mga congressman na mga kontraktor din. Sarili nilang proyekto, sarili nilang construction firm kasi sila yung kontraktor mga kababayan. Sana malaman din natin, no, nating mga ordinaryong mga Pilipino, malaman natin kung sino-sino itong mga ito at sana makagawa rin sila ng batas na pagbawalan na sila mga kababayan, no, dito sa mga kalukuhan na ito. Although si Senator Chis Escudero yata ay parang may ihahain na batas patungkol dito na bawal ang mga relatives na mga kaanak up to ilang degrees ata yun mga kababayan. Parang narinig ko yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na bawal na ang ganito sa kanyang gagawing bill, no? Itong mga kalakaran ng mga congressman, na mga contractor, hindi lang congressman pati senador mga kababayan or lahat ng mga nasa gobyerno, no? May posisyon sa gobyerno, bawal na humawak ng mga ganitong kontrata mga kababayan para hindi pa marisa, no? At may kaukulang parusa sana dito sa mga lalabag kung halimbawa maisabatas itong mga kababayan, itong pinabalak na batas ni Senate President Chis Escudero. So ano pong opinion mga kababayan dito po sa usaping ito? Sana po mapanagot itong may mga kasalanan dito sa pagbagsak ng tulay at hindi lang po yan, pati na rin dito sa mga palpak na flood control mga kababayan at iba pang mga proyekto na sangkot itong mga tiwaling opisyalis ng gobyerno natin mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.